anime lover na ako. So, kinuha ko na po agad yung chance na makapag-cosplay. Nung nakita ako ng isang cosplay, as long as makakaya ko po talaga, gagawin ko lahat. Hindi ako natutulog. Actually, normal na yun sa mga cosplayer. Hindi kami natutulog. Gagawin ko talaga lahat. Kung ano yung last minute na kaya kong gawin para i-improve yung costume ko, gagawin ko. Para mag-present lang ang sobra. Ako po, pipiliin ko po talaga. Minsan po, kapag pangit yung kulay, babawasan ko, papalitan ko para maging perfect siya. Mas maganda po kasi kapag sinasabi ko, i-paint ko lang sa'yo. Kaya po i-improve ka agad. Wow! Thank you very much! Ang galing! Alam mo, konti lang sa mga cosplays na Bakit? boys na hindi na ako handle ng sword. Oo, ang galing. Meron ka bang experience talaga sa pag-handle ng sword? Or ikaw lang, self-training lang? Ako lang po talaga eh. Pero dati before po, nagbaboxing ako, so parang ginawa ko siyang, translate ko siya through sword fight. How long have you been cosplaying? Mag 1.5 year po. So, medyo slightly new ka pa sa ano, pero actually, ang galing mo na. Have you ano, mga sa edition? Meron po, marami rin ng konti kahit pa paano. And this costume, sinong character yan? Sir Ursa Scarlet po siya. Si Ursa. Minix ko siya with other character naman. Uy, pa-avid fan talaga ako ng fairy tale. Si Elena Scarlet is known for her scarlet red hair. Bakit hindi ka ngayon naka-red wig? Nasira po kasi. Nasira yung... Ano po, planning na po ako, yung tunay kong buhok, ipapakulay ko na red. Kasi, ano na siya, gusto ko na siya. Para hindi na ako mahirapan sa wig. Sayang talaga kasi when you talk about the cosplay details talaga, you always look into the hair color, eye color. Alam mo, parang actually si Tiger lang yan. So, anyway, that's ano lang. It's understandable naman. Mm-hmm. Siguro yun lang yung missing part for me sa itong costume. Kasi favorite ko talaga si Urza. And what, yung naglalakad sa likod ng Oo. Meritin Road. Ay, oo. Oo. Hindi ko kanina. It's a sound ng magic tape o yung bell ko. Ayun mo. Oo. Yung nilalagay ng mga soft players sa mga arm nila para magdikit yun. Para di na kasi ang mag-flow. Siguro, as a master sa paggawa ng costume, siguro mapipit ko sa mga sakay tantin para hindi na maulit yung gano'n. Kasi mahirap yung pag-competition na biglang bumubukas yung ano. Well, actually, mayroon technique yan. Para hindi, alam kasi ang problem sa magic tape o yung bell ko is pag natanggal ka, at least talaga malalaglag yung part mo. Parang mo. So, ang ginagawa ko dyan, combine. Meron ng velcro, meron pang side lock. Yung isa man sa kanya, mag-malfunction, meron pa rin Something na yeah. So it's really important na meron kang parang backup plan. Yes, and well-planned na system pag ginagawa ka ng costume. Kasi mo yung ang costume talaga, sobrang shiny, ang ganda ng pagkakagawa for me. And sobrang sexy ng cosplayer natin ngayon. Pinagawa mo yan? Ako, pero po yung nagpakintad, nirepaint ko po siya. Talaga? Paano mo siya nilitin? Ginawa ko po siya, dinagdagan ko po yung patong green niya. And then, I added mga clear paint. Sagaan lang talaga. Oo. Pagpapakintad. Ano yung clear paint? So, gusto mo siyang mas lalong naging shiny. So, yun, parang colorless yan. Ano mas better, emulsion or clear spray? I haven't tried ba kasi yung spray. Yung emulsion kasi, usually, yun yung nilalagay namin sa mga rubber before na i-paint yan. Kasi yung rubber, parang may mga maliliit sa portion. So, pag diniretso mo i-picture gagawin mo yung rubber, i-absorb yung paint, so sayang yung paint. Yung emulsion, ang ginagawa niya, yung mga maliliit na pores ng rubber, pinatakpan niya. Parang hindi nag-absorb ng paint. So, any last tips sa mga cosplayers na nanonood? Kung masaya kayo sa ginagawa niyo, pagpatuloy niyo lang. Hindi naman dahilan na wala kang pera, wala kang resources. Kung gusto mo talaga, kahit wala kang resources, gagawa ka. Kayang-kaya niyo. Kapag gusto nga, sabi nila, may paraan. Thank you very much, Tanten. And we really enjoyed makita yung
swordsmanship mo dito sa amin. Sa pang-sample ulit. Ayan, one more. Ayan, ito ang lamig na sa studio. Wait lang. Hintayin natin si Tantino. Hey! Hello! Hindi ako kilos ang lamig. Kamusta ka naman? Anong experience mo today? Na-excite ka ba? Kinabahan ka? Kasi, syempre, I heard yung judges today ay si Myrtle, si Sergey, right? So, anong feeling mo? Kinakabahan pero ang saya. Kasi nagkaroon ako ng payo sa mga next questions ko kasi i-improve ko. Ganun. Yes. So, ano yung mga tips na binigay nila kanina na naaalala mo pa? Or yung gusto mong i-apply sa next cosplay mo? Yung mga minsan yung mga feedback na sabi, kailangan ng secure talaga para kapag communication, hindi na kaya. And then kasi, syempre, nakabas ko yung story. Tama, right? Pag nalalaro ng ibang parts. Bakit usually, paano nyo ba, ano to? Alright. Apply ko din yun, di ba? Yung costume. Kasi nalalagyan wala ko, lalo na kapag bago. Ano masasabi mo sa last cosplayer natin? Amazing. Even ako, hirap ako yung pag-handle ng sword kasi it takes a lot of practice. Lalo, dalawa pa, tapos mabigat pa. And siya, girl pa siya, kayang-kaya niya eh. If you really have this passion, lalo sa isang character, nag-stick ka lang sa character, sa isang character, Siguro pag-practice din kasi yung paano ka mag-perform. Kasi pangit yung kung on the spot mo siyang ginagawa. yes, usually yun ang nakikita ko sa mga cosplayers noon, especially doing the jobs ako. Nakikita mo talaga doon kung sino yung mga well-prepared at kung sino yung mga instant lang na kanina lang naisipan, di ba? Oo. Sobrang wow. At last, may nakaka-appreciate sa akin. May pinupuntahan yung mga ginawa ko dati ng mga bago. Tapos makikilala ako na as cosplayer. Cosplay, just like this dinosaur, knows no boundaries.